Yan. Gusto ko yan. Gusto ko kasi ma-experience yung inatiran ako ng tubig dito. Kasi kanina sabi ni MJ, dalhin mo na to. Pero sabi ko, hindi, gusto ko ma-experience yung inatiran ako ng tubig dito. Hindi, okay na yan. Okay na yan. Amen. Inom na ako ng tubig Kinakabahan kasi ako So, amen po. Praise God po sa umagang ito. Welcome po sa lahat sa gawain ng Panginoon. So, by the way po, I'm Elder Nico. It's my first time po magsasalita rito. Siguro lagi nyo kami nakikita rito, tumutugtog, pero iba po yung ngayon. Yung kaba ko ay hindi ko na po ma-explain. Yung lamig ng kamay ko kanina pa, but I know God will talk this morning, hindi ako. So magpapakilala muna ako, I'm Brother Nico from Mindanao. So, para alam nyo lang po, may language po is Bisaya. Sino mga Bisaya rito? Mukhang Bisaya. So, kasi baka may masabi ako rito na yung pronunciation ko, yung accent ko, kaya sinasabi ko na sa inyo ng maaga pa. Para alam nyo, diba? So, praise God po. From Mindanao po ako. Hindi na lumakas sa Maynila, pero naging tambay sa Maynila. Kasi hindi na ako lumaki hanggang dito na lang po ako. So, this morning po, ako yung magiging preacher nyo. Nauna na po si Elder Norman, si Elder Ralph, si Elder Ruel. At ito na talaga yung time. Kaya nga kasi kayo ng umaga, sabi ko kay MJ, mauna ka na, hindi na ako mag-church. So, praise God po. So, I invite everyone po to stand para to give reverence po sa salita ng Panginoon. Siguro, sabay-sabay na po natin basahin kasi maiksi lang naman po ito. In the book of Matthew. So, sabay-sabay na po natin basahin in the book of Matthew chapter 5, verse, nawala na ulit. Yun. 27 to 30. So, in verse 27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If right eye cause you and stumble, gouge it out and throw it away. It's better for you to lose one part of your body than for your whole body will be thrown into hell. And if your right hand cause you and stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than the whole body will go into hell. Amen po. Let's pray. Father God, this morning, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong presensya, Father God, na ibinigay sa amin. We also thank you, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito para magpagal sa iyong salita, Panginoon, pag-aralan ng iyong salita, Father God, at makinig sa iyong salita na ibibigay this morning, Panginoon. Panginoon, this morning, Panginoon, gabayan niyo ako, Father God, as your mouthpiece, Panginoon. Hindi yung buhay kong makita, Panginoon, sa bawat salita na aking bibitawan, Panginoon. It will glorify your name, Jesus. Hindi ang aking sarili ang makita this morning, kundi ang kadakilaan lamang, Panginoon, Lord. Lord, samahan niyo ako this morning, Panginoon, to understand your word, Panginoon, at maintindihan nila ito, Father God. Thank you, Jesus. Thank you sa iyong provision. Thank you for your love. Thank you for your guidance, Father God, Lord. Thank you, Father God. We give you back all the glory, and all the honor, and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Pero pwede na po nakatayo kayo lahat. Joke lang po. So, this morning po, ang topic ko is from the book of Matthew, chapter 27 to 30. At binigyan ko ito ng title na From Slavery into Freedom. So, the word slavery, mga kapatid, ano ba yung word na slavery? Alipin sa Tagalog. Sino bang mga alipin dito? Alipin ng asawa. Marami. Marami ba, di ba? So, the word slavery in the meaning sa makamundong, sinerch ko lang to sa Google, sabi dito, hindi pa pala yan. Sorry
So, the word slavery is a system which individuals are owned by others and forced to work without compensation or personal freedom. So, is a system na may nagmamay-ari sa'yo. Hindi ikaw yung may karapatan sa buhay mo, kundi mayroong nagmamay-ari sa'yo. And pinu-force ka to work without compensation. Parang mga asawa lang din, no? Pinu-force tayong magtrabaho without compensation. Ba't lumayo yung asawa ko? Dito ka lang. Joke lang mo siya. So this morning po, I give you 3 example sa slavery sa mundong ito. First, chattel slavery. Complete ownership like property with no rights, dignity. Where individuals are treated a personal property that can be bought or sold. Personal property. So parang yun nga kanina, wala kang karapatan sa sarili mo. May nagmamay-ari sa'yo. And the second, debt bondage. Pledging oneself to work of debts that never seem to end. Where individuals pledge themselves against a loan. Kung may utang ka, hindi mo na kayang bayaran, ang sasabihin mo lang, ako na lang yung bayad sa utang. Pagtatrabuhan ko na lang, tayo, marami ba tayong utang? Kaya hanggang ngayon, nandito pa tayo. Di ba? So ito yung ibig sabihin ng debt bondage. And the third one, forced labor. Working against one's will without choice or compensation. Where individuals are complete to work against their will. Ito yung sinasabi kanina. Parang parehas lang siya ng chattel slavery. So, in the Old Testament, slavery already exists po mga kapatid. Kaya nga mayroong binigay na law noon in the Old Testament. Mababasa natin ito in the book of Exodus chapter 21, verse 2 to 6. Ang sabi dito, if you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years. But in the 7th year, he shall go free without paying anything. Ito yung parang utang. And verse 3, if you come alone, he will go free alone. But if he comes has a wife, when he comes, she is to go with him. In verse 4, if the master gives him a wife, and she bears him son or daughters, the woman and her children shall go belong to her master, and the only man shall go to free. But in verse 5, but if a servant declares, I love my master, and my wife and the children, and do not want to go free with me. In verse 6, then his master must take him before the judge. He shall take him to the door and the doorstep and pierce his ear with an awl, then he will his servant for life. So, mga kapatid, bakit natin pinag-uusapan yung slavery? Diba? Ito yung slavery ng makamundong ito at nung unang panahon. But today, we cannot talk 3 types of slavery. Siguro saglit lang ako rito. Kasi kinakabahan ako eh. So the first slavery to the law. Religious rules without heart transformation. The next, slavery to sin. Bondage to distract patterns and desire. And the last, slavery in Christ. True freedom, those surrendering to our Savior. Amen po ba? Ngayon, saan ho ba tayo sa 3 type ng slavery na to? Are we still slave in the law? Sino ba rito? Wala. Wala nang slave sa law ngayon? Slavery to sin. By the way, yung slavery ng sin dito na pinag-uusapan natin, it's about adultery
and lust. We know naman we are all sinners, we are not perfect. As a human, nagkakasala tayo. But today, we're gonna talk about adultery and lust. Sino dito ang slave dito sa sin na to? Wala rin. Ako lang ba dati? Di ba? The next one, slavery in Christ. Sino slave sa ating Panginoon dito? Amen. Ang dami do. Wow, praise God. So, lahat tayo gusto natin maging slave ng ating Panginoon. But before that, isa-isahin natin kung saan ba talaga tayo. At ikaw lang din ang makakasagot kung saan slave ka. Meron. Sa umagang ito. First, we're gonna talk slavery to the law. In Matthew 5, chapter 5, verse 27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Remember mga kapatid, sino ba yung kausap ng ating Panginoon dito? Para makuha natin yung context na pinag-uusapan natin, sino ang kausap ng Panginoon dito? So, the context po, mababasa natin in Matthew 4, verse 23 to 25. Sino may mga Bible? Basahin po natin. So, in 23, Jesus went throughout Galilee, teaching there in synagogue, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness among the people. Verse 24, news about him spread all over Syria, and people brought him all who were ill with various disease, those suffering severe pain, demon-possessed, those having seizure, and paralyzed, and he healed them. In verse 25, dito na, large crowd followed him. From Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across Jordan followed him. Now mga kapatid, when we are there in Israel, nakapunta kami ng Israel, at nakaka-bless po, and encourage everyone po pumunta ng Israel dahil sobrang nakaka-bless yung pag nandun ka na. Nakikita mo lahat ng significant structure, yung mga kung saan naglakad si Jesus, kung saan siya pinako, saan siya nilibing. So yung mountain kasi na pinag-uusapan dito, ay meron pa pala ako. Verse 5, chapter 5, verse 2. Now, when Jesus saw the crowd, he went up the mountainside and sat down with disciples came to him. And he began to teach them. So yung Mount Beatitude po kasi is para siyang paslant. Napuntahan na rin kasi namin yung Mount Beatitude. Para siyang pag ganito, mayroong church dito ng malaki. Hindi ko alam kung Catholic church ata yung nandun ngayon. From Jerusalem to Nazareth, almost 5 hours po yung biyahe. Wala pong traffic yun by car. Imagine po kung gaano kalayo. Then from Nazareth to Capernaum, almost 1 hour po yung biyahe namin. Kasi yung Capernaum tsaka Sea of Jordan River, magkakalapit lang po yan. Makikita po, pag nandun ka sa Mount of Beatitude, makikita mo yung Sea of Galilee. So imagine po kung gaano kalayo yung nilakbay ng mga tao para makapunta kay Jesus. But not all of them are believers. Yung iba, di ba, para lang gusto lang gumaling. May mga sakit. So, imagine mo kung gaano karaming tao ang nagpa-follow kay Jesus that day. So when Jesus saw that there's a lot of people followed him, inisip ng Panginoon, this is the right time to teach them. Amen po? So, if you notice here, the word is written here in text today, you have heard. The first word here is you. Wait, hindi na tumama. Asawa ko pa yung kagagawan dyan. You have heard, ang sabi ng Panginoon dito. Sino nga yung kausap ng Panginoon dito? Yung mga disciples at maraming tao. Crowd. Napakaraming crowd. And this morning,
yung message ng Panginoon noon ay message din para sa inyong lahat. So, Jesus said, you have heard that it was said. Bakit na sinabi yung ganun? You have heard it was said. Jesus said, Jesus talking here in the Old Testament. Ano bang kasunod nun? You shall not commit adultery. Kailan ba binigay yung law? 10 Commandments. In the time of Moses. When the time yung mga Israelites, they're slave in Egypt. Wala na. Uwian na to. Inom na akong tubig. Ito pala experience dito, no? Kanina kinakabahan ako, ngayon kinakabahan pa rin. So, sino ba ang hindi nakakaalam ng story about Israelites and Moses? Sino? Lahat ba nakaalam na yung story? Kasi kung hindi nyo alam, paano natin masusubaybayan yung preaching today? Sinong hindi nakapunta po kayo dito sa harap? At si Pastor Shane na po yung mag-explain sa inyo. Amen po. So, let's continue po. Pagpapalo na lang po siguro yung mamaya. So, Jesus talking here in the Old Testament when the time the law is given to Moses. Diba? Kaya in Exodus 20, chapter 2, ang sabi dito, I am the Lord, your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Alam niyo ba kung ilang years naging slave ng Israelites? Sino nakakalam? Sabi niyo, alam yung story. In the time, di ba, kabatch mo si Moses. Sino? Sino nakakalam? 400 years. Amen. 400 years. Imagine, 400 years you get slave sa isang lugar. The book of Genesis chapter 12 verse 13, 12 to 13, chapter 15 verse 12 to 13, wala na, di na gumagana po. Yeah. So, the book of Genesis chapter 15 verse 12 to 13, ang sabi ito yung sinabi. As the sun was setting, Abraham fell into the deep sleep, and a thick dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, know you're certain that for 400 years your descendant will be stranger in the country not their own, and they will be enslaved and mistreated there. So noon pa man, pinakita na kay Abraham na ang mga Israelites will become slave sa Egypt. So, mga kapatid, what do you think your life if you become a slave for 400 years? Anong life nang meron ng mga Israelites noon? Ano ba ang life ng Egypt? Ano bang culture na meron sila? Paganism? Idols? Ano pa? Siguro napakadami pa. And di ba si King Pero nga, ang sabi niya, I am God. So imagine you are a slave in 400 years, then what will happen to you? Anong life meron sila? Ano ba? Yun. Nawala na tuloy. Yan. So, sabi dito, God freed Israel after 400 years of bondage in Egypt, a land steeped in sin and idolatry, yet even in freedom, they carried in Egypt mindset when they are, which is why God gave them the 10 Commandments. So kahit nakaalis na sila from slavery sa Egypt for 400 years, yung mindset na dala-dala nila, ayun pa rin. Kung ano yung kaugalian ng mga Egyptian, that time, yun pa rin yung dala-dala nila.
Kaya nga ibinigay yung Ten Commandments. So, so after the Israelites released from slavery in Egypt, Jesus gave to Moses the Ten Commandments in a Mount of Sinai, then to become their guidance, to rebuild their wrongdoing, or lifestyle that they see for the past 400 years when they are slave. The law of Moses or Torah is given to reveal their sin, guidance to follow to avoid wrongdoing. It is not the way of salvation. Because no one is righteous, mga kapatid. No one. May mali ba sa pagpalo ng Ten Commandments? No. Wala. When we are there in Israel po, yung mga Jewish people, they don't believe that. This their slave in the Ten Commandments, the law. Because they don't believe God that's already came and died in the cross for our sin. Naghihintay pa rin sila ng Messiah na darating to save them. Hanggang ngayon. So, nung nandun nga kami, Friday, 5 p.m., stop lahat ng trabaho nila. Magre-resume sila Saturday, 5 p.m. na. Kasi pinapalo pa rin nila yung culture, yung Ten Commandments, yung utos sa kanila. Which is good naman. Kung makikita mo sila Saturday morning, nandun sa kalsada, may binabasa sila. Nakaputi lahat. Yung iba naman, nandun sa wall, pinakamatandang wall ng Jerusalem, parang mga penguin gumagano. Yung iba naman, nandun sa Tomb of David, nagpipray sila doon, may memorize silang mga libro. Until now, they are slave of the law. They are waiting the Messiah to come. Next slide. The purpose of the law, sabi dito, not a pathway of salvation. A mirror to reveal our sin. Hindi ito pathway ng salvation, yung batas na binigay ng Panginoon. Diba? Kundi a mirror to reveal our sin. A guide pointing us to Jesus. Amen po ba? Ito yung guidance natin eh. Kailangan nating maintindihan na if you follow the Ten Commandments, kaya mo ba? Kaya ba natin i-follow yung Ten Commandments? Ang sabi sa Romans, sabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, indeed, there is no one in earth who is righteous. No one who does what is right and never sin. We think we do this kind of good things sa ating mga kapatid, it's enough. Diba? Kung makikita natin sa Facebook, pag may isang tinatanong, ano ba yung way para makapunta ka sa langit? Anong usually na sagot? Doing good things sa kapwa mo. Kahit sa Catholic, yun po yung ano nila. Kailangan maging mabuti ka sa kapwa mo at you have faith in Jesus. But ang sabi ng Bible, no one is righteous. Ang requirements ng heaven is righteous. Sino bang righteous dito? Pangalan meron? Righteous one. Di ba? Kaya nga ang sabi sa Matthew 5 verse 17, do you think I have come to abolish the law or the prophets? I have not come to abolish them but to fulfill them. Kasi no one is righteous can follow all the law, the Ten Commandments. Siguro mapapalo mo 2, 1, 3. But the rest, paano naman yun? Then how can you tell yourself that I'm a righteous na pwede ako sa heaven? Only God is righteous. Kaya nga, He came to fulfill the law.
Namatay siya sa cross kasi siya lang yung righteous na namatay sa cross. Kasi ikaw hindi ka righteous. Hindi mo kaya. Kahit mamatay ka man doon sa cross, it's not enough. Amen po. So, kaya pinag-uusapan natin to understand po yung purpose ng law. Balikan natin. A pathway of salvation, a mirror to reveal our sin, a guide pointing us to Jesus. Next slide, please. Warning. Following religious rules without heart transformation leads to spiritual slavery, not freedom in Christ. So maraming rules ang simbahan that we need to follow. Yes, sa atin dito may rules tayo, we need to follow. But the important is yung transformation ng puso natin. Hindi enough yung nagpa-follow ka lang. Kailangan may pagbabago. Sa bawat salita na narinig natin dito o pinag-aaralan natin, kailangan may makuha tayo doon. Hindi yung narinig natin, lalabas na lang. Diba? Amen po? Ang sabi sa Romans 3:10-23, there is no one righteous, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Amen? So, tapos na tayo sa slavery of the law. Naintindihan ba natin yon? Nakuha natin yon? Now, we will go to slavery in sin. Sabi doon, you shall not commit adultery. Kasama sa law, di ba? So, if you notice here, mga kapatid, sana yung aking ano? The word adultery, anong unang first word? Adult. Pag sinabing adult, ano bang ibig sabihin nun? Mature individual. Sabi, generally refers to a person who is fully grown and developed or considered to have reached maturity and legally responsible for their action. Siguro wala namang bata pa rito, no? All adult. Oh, ba't mo tawag sa akin sa pastor siya? Ano matawag ka? So, let's go back po. Pag sinabing adult, you are matured. You are responsible sa lahat ng gagawin mo. Kasi alam mo na yon. Ibig sabihin, if you are adult, alam mo na yung tama at mali. Sino ba yung adult dito na hindi pa alam yung tama at mali? Diba? Kaya kung maalala nyo, laging sinasabi ng mga magulang natin at hanggang ngayon, ano sabi? Ang tanda mo na, isip bata ka pa rin. Kasi pag mga bata, pag nagkamali, okay lang, hindi pa nila alam yung tama at mali eh. Bata pa sila eh. But if you are already adult, alam mo na yon. Kaya nga sinabi, you shall not commit adultery. Tama ba yon? Tama? Mali, di ba? So, ikaw na nakikinig ngayon, sa atin lahat na nandito, alam mo na yung tama at mali. Wala ka ng karapatan na sabihin mo, hindi ko alam to eh. Na mali pala. Ginagawa ko pa rin. Brother Nico, masaya kasi yung bawal. Totoo po yun. May exciting kasi doon eh. Nung nandun pa ako sa fart na yon, yung mga bawal na yan, napakasaya, lalo na pagtambay ka sa kanto. Yung mga tambay, si Pastor siya, alam ko tambay rin to eh. Pagtambay ka sa kanto, mabawi lang ako. So pagtambay ka sa kanto, ang kwentuhan dyan, marami. Maraming tropa. So, pag ikaw wala kang kwentong dala, hindi ka kasama doon. Kawawa ka naman. Wala kang maiaambag sa kwentuhan eh. Kaya kahit ano yung ginagawa nilang mali, ginagawa mo rin. Para
makasama ka sa kwentuhan nila. Sa susunod, may iambag ka. Ganon kasi yung life noon ng mga tambay pa kami. Nagbibilang ng sasakyan, ilan yung dumadaan. Sino, anong oras dumadaan tong babae na to. Ganon po yan. Oh, sorry Which is napakalaking mali mga kapatid. Because we are allowing Satan na magawa o masunod yung gusto niyang mangyari. Ganon po yung makamundong bagay. Kaya ang sabi sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Anong pattern ng mundong ito? Di ba? Kung nakikita natin sa Facebook, puro kaguluhan. Kung sa US lang, nakikita nyo naman kung anong doon, yung pinaglalaban ni Charles Kirk. Nakipag-debate siya sa mga estudyante. Yung mga estudyante, gusto nila yung tawag ba nito? Abortion is illegalism. Tapos yung same-sex marriage, gusto rin nila magiging legal. Yung sugal, everything. At lahat na naman din yun. Experience ko rin mga kapatid. Hindi ko kinakaya yun because hindi dahil na-experience ko siya, but at least ngayon binago na ako ng Panginoon. Amen. So the next one, next slide see. Adultery. Pag-usapan na natin yung adultery. Ano ba yung ibig sabihin ng adultery? Means refer to voluntary sexual relationship between a married person and someone who is not their spouse. So yung voluntary na ginagawa nyo between married and not married. Or you are not married both. That was adultery, mga kapatid. Sa mag-asawa mo na ito pag-usapan natin. Sa mga single, mamaya po sa inyo. So, ano bang ginagawa nila? Diba? Ibig sabihin, pag ang dalawang tao may ginagawang kababalaghan na hindi pa sila mag-asawa, they are committing adultery. At anong sabi ng kabayaran ng kasalanan? In Romans 6:23, for the wages of sin is death. Alam niyo ba, in the Old Testament, pag ang isang tao nagkukumit ng adultery, anong punish? Stoning into death. Napakahirap nun. Hindi naman isang bato, patay ka na. Ilang bato ang tatama sa'yo bago ka mamatay. Kailangan paghirapan mo yun kasi malaking kasalanan ito. Nakasama to sa Old Testament o sa Ten Commandments. You shall not commit adultery. Now, the question is, sex is wrong or not? Mga kapatid. Amen. When a baby was born, pag ang babae pinanganak, may palatandaan, di ba? May design na para sa mga babae, may design para sa mga lalaking bata. At ang design na yon, alam niyo naman kung ano yon. Ako nag-English na, yari na. May bisita tayo. Welcome po. Wala na. Nawala yung kaba ko ngayon, bumalik lalo. Nadagdagan pa. It's okay. I will try. Brother, welcome po. Welcome. So I will try my best. Amen. So when the baby was born, we have a design sa bawat isa. Pakitranslate na lang po. So yung design na yon ay may time na dapat mong magamit. When you get married. Hindi when you get adult. Hindi dahil nakita mo sa TV ginagawa nila, gagawin mo rin. Sa kanila nga, ginagawa nila, artista pa yan, iniidolo ko yan .
Bakit ako hindi ko pwedeng gawin? Diba? In 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 2, sabi dito, "Now, for the matters you wrote about, it is good for a man not to have sexual relationship." Mas mabuti pa sa tao, sa lalaki, na walang sexual relationship. But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relationship with his own wife. And each woman with her his own husband. So yung sex is only for a married person. Tandaan po natin yan. It's not because you are adult na kaya mo na yung responsibility. No. Hindi dahil matured ka na, gagawin mo na yung isang bagay na mali. Kaya nga binigay yung law noon pa man. Wala pa yung mga magulang natin. Para malaman natin at maintindihan. So, husband and wife, love your partner. Because, iisa lang yan. When we get married, ano sabi? Till death, do us part. At we are one, mga kapatid. Hindi, tell this only, and we need to depart na. Hindi ko na kaya eh. Nakita mo na yung ugali niya, hindi ko na kaya, ayoko na. Uwi na ako sa amin. Sauli na kita sa magulang mo. Diba? Kahit nung naliligaw pa lang, hindi mo na makikita lahat yun eh. Sa ligawan ng portion, hindi nyo nakikita yung ugali ng bawat isa. Nakikita nyo lang yon when you get married. At sa buhay mag-asawa po, hindi laging masaya. Sa mga single, sino mga single dito? Amen. Yeah. Save yourself. So, hindi po malaging masaya, pero masaya. Kasi may kasama ka na. Sa bawat problema, may kalinga ka. Sa bawat pagsubok, may nagumagabay sa'yo. Pag down ka, may nagpupush sa'yo. Pag minsan, pag down ka, pinapagalitan ka pa. Pero kasama yon sa buhay mag-asawa, mga kapatid. So, let's continue po. So, ang sabi doon, sa James 1, verse 14 to 15, each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Then desire gives birth to sin and gives birth to death. So, every sin po, yung desire natin, will give sin and after that one, death. Wala namang sin, then life. Gumawa ka ng kasalanan, kabutihan yung makukuha mo. No. Diba? So let's continue po. What are the main reasons people commit adultery? First, emotional dissatisfaction. May asawa ka na, hindi ka pa kontento sa asawa mo. Bakit? Kasi yung idol kong artista, iba-iba yung asawa eh. Diba? Kasi ano naman eh, asawa ko may kulang eh. Walang kulang yung asawa natin, hindi ka lang makontento. Ikaw ang may problema, hindi yung asawa mo. Ano bang kulang sa asawa mo? Kumpleto naman yan, lahat. Sobra pa nga eh. Next, mga kapatid. Next is pride. Sino bang wala nito? Diba? Lahat tayo may pride. Pero yung pride na yon, meron yung right time para magamit. Hindi always. Yung babae lang yung always right. Sila lang po yung laging tama.
Kahit mali sila, tama pa rin sila. Kasi kaya nga, may tama sila. So, yung pride po, mga kapatid. Amen. So, yung pride po, next is lack of respect. Dapat ito hindi mawala sa atin, mga kapatid. As a Christian, dapat ito ay kasama natin lagi. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, dapat may respeto ka. Kahit man mag-away kayo, yung respeto dapat hindi mawala ito. Hindi dahil nag-away kayo ng matindi, ayoko na sa'yo. Wala na akong respeto sa'yo. Wala ka ng respeto, pinost mo na sa Facebook, nag-away ko. Hingi ka ng sa iba. Advice. Yung isa din, hindi marunong mag-advise, lalong lumala yung away nyo. Diba? The next is temptation. Isa ito sa mga dahilan talaga, temptation. Why? Bakit natitempt ang tao? Because sabi nga, they listen to the word. Yung mundong ito, i-offer sa'yo, ganito. Isa lang asawa mo, hindi masaya yan. Dagdag ka dalawa. Experience mo rin yung iba. Ibang lahi. Ganun ba? Diba? Yung temptation is always, if you're not guarding yourself sa Word of God, matitempt ka talaga. And the next, long-distance relationship. Siguro sa iba kaya itong gawin. Pero, most of the long-distance relationship, nag-fail. Kasi may pangangailangan ka, may pangangailangan din siya. If walang Panginoon sa center sa buhay niya, you will be failed. You will be failed. The next is lack of love. Mga kapatid. So, I will give you two example person in the Bible that they are committing adultery. First, King David. Kilala naman natin si King David from taga-alaga ng mga sheep. Then he become a king. Matawag doon from shepherd. Yung ibang word, from four to riches, ganun ba? From servant to king. From down to up. Diba? Simple lang yun, from down to up. So, King David is a successful king noong unang panahon. Diba? Alam natin yon. But King David fall into adultery. Nung nakita niya si Bathsheba na naliligo, yung nandun nga kami sa Israel, pumunta kami sa Tower of David. Makita ako sa pinakatuktok talaga. Hinahanap ko si Bathsheba, baka naliligo pa. Saan kaya si David dito? Kasi pag nandun ka sa taas, makikita mo lahat sa baba. Yung buong Jerusalem, makikita mo. Mataas kasi yung Tower of David. So, nung nakita niya si Bathsheba na naliligo, anong pumasok sa isip niya? Lust. Sabi ng puso niya, gawin mo yan. Hari ka naman eh. Hindi yan malalaman. Gawin mong asawa yan. At hindi lang naging adulteress si David, naging murderer pa. Kasi pinadala niya umuwi yung asawa, gusto niya ipasiping sa kay Bathsheba kasi buntis na si Bathsheba para matakpan yung kasalanan niya. Pero, kasi ayaw sumiping yung asawa niya dahil yung mga tauhan niya, nakikipag-away doon, nakikipag-battle, sa labas siya natulog. Nung nalaman ni David, binalik siya doon. Then, pinunta sa frontline. Pag frontline ka, syempre, patay ka. Ikaw unang tatamaan ng mga sibat or anong mga gamit noon. The next one, King Solomon. Yung bunga ng adultery ni David at ni Bathsheba, si King Solomon, anak nila. But King Solomon is a blessed person. Amen po, di ba? King Solomon is a wisest man. Pinaka-success na hari noon. Fame, meron siya.
riches, wisdom, di ba? Lahat meron sa kanya. But King Solomon fall also into adultery. Ilan ba yung asawa ni King Solomon? 700 concubines. 300 concubines, di ba? Tama ba? Asawa. 300 yung concubines. Yung mga cucumber. So yun na yun. Alam niyo na yun. So, ibig sabihin, mayroon siyang 1,000 na babae. Wow. Uy. Panalo. Paano mo kaya entertain lahat yun? No? 1,000? Napakadami, no? Yung isa nga lang, hirap na hirap ka na eh. 1,000 pa. Pag samahin mo yung always right nilang lahat, eh, yari ka na. Baka maaga kang mamatay, no? So, bakit natin sinasabi ito? King Solomon, nasa kanya na lahat. Fame, riches, yung kayamanan, or lahat meron siya. Wisdom, power, everything. Pero, nakinig pa rin siya sa mundo. Yung pinipid ng kaaway sa kanya. And then, he fall to adultery. Pero ano sabi ni King Solomon? Everything is meaningless. Everything is useless. If you don't have God sa buhay natin, lahat ng bagay na meron ka is meaningless. Vanity is vanity. Lahat ito mawawala. Lahat ng bagay na ino-offer ng mundong ito is temporary lang, mga kapatid. Wala pong eternal dito sa mundong ito. Kaya may guidance tayo ng Panginoon. 10 Commandments. Guidance mo yan. Through Christ. Because sa ating Panginoon lang yung eternal. Wala sa mundong ito. In Romans 13 verse 14, ang sabi ito, rather, clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desire of the flesh. Clothe yourself to the Lord. Hindi yung clothe yourself to the temptation of this world. Diba? Lahat ng nabanggit dito sa taas, asan na ba yun? Nawala na ulit. Yan, that is temptation of the world. Ino-offer ni Satan sa iyo yan. Pinipid sa iyo yan. Maghanap ka ng iba. Diba? Saan na ba ako? So, now, let's talk about lust. Yung kanina, pinag-uusapan natin, it's about married men, ngayon naman sa mga single. At include dito sa mga married. Ang sabi sa Matthew 5 verse 28, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Now, ano bang meaning ng lust? The meaning ng lust is intense longing or the desire typically associated with sexual attraction or cravings. Iba mag-craving to ah. Pag tayo, ano bang craving natin lagi? Pagkain, milk tea, di ba? Yung iba, sasakyan, craving yung sasakyan. Pero pag ang craving mo is sexual attraction sa iba, or yung desire mo sa iba, iba na yon. Malala ka na. Kaya ang sabi dito, that anyone who looks at a woman lustfully, sa tingin pa lang, pag tingin mo pa lang, kasi noon, pag tumitingin ako sa isang babae, ako na naman yung example dito. Hindi ko ba alam bakit ito yung topic ko? Kasi sa aming 4 na elder,
Si Bro Norman na una, mabait yan eh. Mabait yan. Si Bro Ralph, sumunod. May konting ano lang din to. Mabait pa rin to eh. Yung topic niya is about law. Yung maalala niyo yung topic ni Elder Ralph. Sunod, si Elder Roel. Ang topic niya naman is about anger. Eh, mabilis kasi magalit to eh. High blood to eh. Ay bagay sa kanya din yung topic niya. Pero bakit ito binigay sa akin? Adultery and lust. Bagay sa... Siguro nga sa aming apat, ako yung pinakapasaway. Ako yung pinakamaliit, pero ako yung pinakapasaway. Siguro, yung experience na meron ako, siguro sila na-experience sila, pero sa akin siguro malala na eh. Yung adultery, experience ko rin po yan. Nagkaroon ako ng relationship na may asawa. Dahil lang sa pera. Noon na, don't judge me po ha. Yung last, syempre, noon, pag tumitingin ako sa isang babae, oy, gwapo ha. Standard ko mukha. Akala mo gwapo ako, no? Pagtingin sa mukha, maganda. Uy, maganda, pwede. Sino nakaka-relate? After nun, bababa ka na sa katawan. Oy, sexy. Lalong pwede. Di ba? After nun, may nag-uudyok na sa isip ko. Imagination na nangyayari. What if ligawan ko siya, maging kami, tapos gagawin namin yung mga bagay na yon. At may kwento ko naman sa mga tropa ko. Diba? Ganun kasi yung mindset ko noon, nung nandun pa ako sa makmundong bagay. After ng imagination mo, diba? Hindi ka na kontento, Facebook naman, sa mga lalaki ngayon, may nakita ka lang na video ng mga sexy dyan, pinanood mo ng 3 to 2 minutes. Lahat ng video na lalabas sa newsfeed mo, lahat yun, ganun na. Ganun na ka-high-tech ang kaaway ngayon. Hindi lang sa nakikita mo siya ng personal, di ba? Sa Facebook pa lang, andun na. Ngayon, hindi ka na nakontento. Naghanap ka na ngayon sa ibang site. Kung nakita mo kanina, may takip pa, doon ka na sa walang takip. Nakita ka ng walang takip, hindi ka pa nakontento, doon ka na talaga sa may ginagawa na. Totoo po yung mga kapatid. That is lust. Nag-uumpisa sa tingin, then after heart, then yung desire ng puso mo na gawin yung isang bagay na mali. Next, please. Ayon sa survey, 50 to 70% of men, sa isa lang po, watching pornography. Next, 30 to 50% women also struggle in this. Last, 30 to 50% Christian are struggle in this. Tama, mali? So, ako din, experience ko rin to. Kaya bagay talaga sa akin to eh. Diba? I've been there also mga kapatid. Sa slavery na to. Lust and adultery. Noon, ang prayer ko lagi, Lord, gamitin niyo ako. Kaya nga siguro nandito na talaga ako, tinupad ng pangarap ko, yung prayer ko na Panginoon, diba? Every Sunday, I will cry out to Jesus. I ask forgiveness. Every Sunday yun. But after Sunday, I will do this kind of thing. Ako lang ba gumagawa nun? Hindi po madali yung laban na to, mga kapatid. You cry out every Sunday, then Monday you will do lust and adultery. Hindi man physical, but sa utak mo, nangyayari na. Kasalanan na po yung mga kapatid. Then after Bible study, nandun ka na naman, nakikinig ng Word of God. Then after ng Bible study, gagawa ka na naman ng kalokohan. Then after Sunday again, ka-cry out ka na naman sa Panginoon. Ganun po yung nagiging mindset ko. And hindi mo malalampasan yun if you will fight alone.
Kasi, when you cry out in Sunday, ibinigay mo sa lahat, sa ating Panginoon, yung puso natin naging empty to. Naging empty to. Pag hindi mo pinalitan to ng Word of God, yung last na natanggal sa'yo or pinag-pray mo na maalis sa'yo, babalik yun 7 times pa, na mas malala pa. Nasa Matthew po yun. Hindi ko lang nasama. 7 demons po na mas mahigit pa sa unang last na meron ka na alis mo. So every time mga kapatid, we need to cry out to Jesus sa mga kasalanan natin. Kailangan palitan na ito ng Word of God. Go sa basic po mga kapatid. Basic lang po yung ginawa ko. Paano ko na-overcome yung ganitong kasalanan? Pray and read the Word of God. Yun po yung basic. Hindi naman mahirap, di ba? Basic na nga lang yun eh. Pero kasi tayo, nakapagbabasa lang tayo ng Bible every Sunday, every Bible study. Pag Bible study, doon ka palang magbabasa. Magtatanong ka pa, anong verse ba natin? Anong chapter na ba tayo? Tama, mali. Kasi wala tayong pinipid na Word of God sa sarili natin. Si Jesus, how many times na-tempt si Jesus? Si Satan. Anong unang temptation kay Jesus? Food. Nung time na yon, Jesus was fasting for 40 days. 40 days. Tayo fast eating for 1 day. But Jesus fasting for 40 days. Alam mo yung hirap nun? Gutom na gutom ka na 40 days yon. At ang sabi ng Satan, kung ikaw, tunay na Diyos, gawin mong tinapay itong bato. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa salita na pumapasok sa atin, binabasa natin. If wala kang binabasa, paano mo lalabanan yung temptation ni Satan sa'yo? Pag tinamp ka ni Satan na gawin mo isang bagay na hindi mo alam yung Word of God, paano mo siya malalabanan? Paano yung pag-rebat mo doon? Diba? So mahalaga po mga kapatid na pagbabasa ng Bible. Palitan natin yung kaugalian natin. Kasi more on time tayo sa cellphone natin, Facebook. Ilang oras yon? Hindi tayo inaantok, di ba? Yung iba nga ginagawang pampaantok na yung Facebook. Papantok lang ako. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, 5 minutes siguro, antok ka na. Kasi wala yung desire ng puso mo to learn kung ano yung sinasabi ng Bible. Next slide, please. So, next po. Sabi dito, lust begins in the heart. Sabi sa Matthew 5:28, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery in his heart. Yung battleground natin is eternal, mga kapatid. Nag-uumpisa ito sa heart. Sa mata, then sa puso natin. The next, isa lang. Gusto natin matapos na ako. Anong oras na ba? Amen. Next is, lust is part of the worldly desire that oppose God. In 1 John chapter 2, verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Amen? Next. Lust leads to sin, which leads spiritual death. In James 1:14-15, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and intents, then after desire has convinced, it gives birth to sin, and sin
It will full growth gives birth to death. Ito yung binasa natin kanina. And the last po, the Holy Spirit helps resist lust and live rightly. In Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Next. Ito, nakiwa ko lang to kay Pastor She. Pinost niya to eh. People see your public ministry. But God sees and hears your private life. Make sure they match. Yung mga tao, nakikita tayo every Sunday, ang aga natin gumising, pupunta tayo sa church. Saan ka pupunta? Mag-church po ako. Pagdating sa church, tatayo ka rito, mag-pray, tutugtog, kakanta, mag-a-assist ng mga bisita. Then how about your private life? Same pa rin ba yung ginagawa mo every Sunday? Or kakaiba na yung ginagawa mo when you alone? Siguro sa mga tao, hindi ito nakikita sa atin. Ang nakikita lang nila, yung public ministry natin. But God sees and hears your private life. Wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Lahat yun, alam niya. Kahit isang tinatago mong kasalanan, nakikita niya yun. That's why, pag sinabi mong you are Christian, ano ba yung ibig sabihin ng Christian? Christ-like. Not by word, but by action, kahit ikaw lang mag-isa. Diba? Kasi, mga kapatid, hindi po ganun kadali ang buhay Kristiyano. But we need to stand firm kung ano yung pinaniwalaan natin. It's useless po na nakikita ka every Sunday, tapos when you alone, may ginagawang kasalanan. Para mo lang niloloko yung sarili mo. Yung ibang tao kaya natin lokohin, pero ang Diyos hindi natin kaya lokohin. Sasabihin natin, mapagpatawad naman ng Panginoon. Yes, it's true. Ating Panginoon is full of grace. But remember, He is also just. Pag sinasabi natin ng gano'n, di ba? Tandaan natin, mapagmahal ang Panginoon, pero justice din siya, mga kapatid. So, let's maging seryoso tayo sa ating buhay Kristiyano. Maging good example tayo sa iba. Hindi lang sa every Sunday, but sa lahat ng ginagawa natin, dapat na-glorify natin ang Panginoon. Amen? So, the next one, malapit na ba kung matapos? Slavery in Christ. Ang sabi sa 29, chapter 20, verse 29 to 30, if your right eye cause you stumble, gouge it out and throw it away. It's better you to lose one part of your body than the whole body will be thrown into hell. Then if your right hand cause you stumble, cut it off and throw it away. It's better for you to lose one part of your body than your whole body will go into hell. If you notice, mga kapatid, right eye and right hand. Bakit ba ito ginamit ng Panginoon? Next po. Jesus used powerful illustration, mga kapatid. Ang sabi dito, do you know that the right side symbolize value and priority? Yung right hand daw natin, ang right eye, symbolize ito ng value and priority. The right eye similarly represent vision, focus, and preciousness. And the right hand naman is what you do, act, and engage in. So, ibig sabihin, mga kapatid, anumang bagay na naging dahilan ng pagkakasala mo, kailangan natin ito. Kahit gaano pa ito kaimportante or useful sa'yo, we need to cut it off. Mas maganda pa na kulang ka sa harap ng Panginoon kaysa kompleto ka ngayon, pero in the end, talo ka. Because you go to hell.
Di ba? It's better to lose one part of your body. Next slide first. Jesus saying, cut it off what is caused you to sin. Even it is valuable. Gaano man kahalaga ito sa'yo. Ano man yung nagkukos sa'yo ng kasalanan para mapunta ka sa impyerno, we need to cut it off. Kahit, ano bang mga valuables natin dito? Trabaho? Kung yung trabaho mo ang magiging dahilan para mapunta ka sa impyerno, we need to cut it off. Cellphone? Di ba? Kung yung cellphone ang nagiging dahilan mo, yung panonood mo ng mga videos, mas better, huwag ka na mag-cellphone. You need to cut it off. Kahit pa gaano ka-importante sa'yo to. Lahat ng bagay na pinaka-importante sa'yo, kahit pa yung pinaka-valuable thing na mayroon ka. Kung yung boyfriend mo yung magiging dahilan, because hindi siya makapaghintay na magkasal kayo para gawin yung isang bagay, iwanan mo yan, hindi yan para sa'yo. Mga kapatid. Sabi di ba, be ruthless with sin. Better to lose something now than to lose your soul. Importante po yung eternal. Di bali nang kulang ka ngayon, pero sa langit, buo ka naman, kasama ang Panginoon. Amen? Kaya, ang sabi ni Job, sa chapter 31, verse 1, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. Mga kapatid, we need a covenant sa ating Panginoon. Maging seryoso tayo. Hindi lang sa salita, pati sa gawa. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero yun yung dapat natin gawin. Amen? So, next slide. I will give you this question. At kayo lang din ang makakasagot. Are you still living in secret sin? Next. Today is the day of repentance, mga kapatid. Hindi aksidente na nandito ka, but God wants you to understand and repent kung anong merong kasalanan na meron tayo. Today is the day of freedom. Kailangan makawala ka sa bondage ng kasalanan na to. Next po. In our application, mga kapatid, how to break free from slavery. First, confess your sin. Bring your struggle into the light before God. No hiding, no excuses, just honest acknowledgement of your need. You need to bring to God. Lahat ng meron tayo na nahihirapan tayo ngayon. Lahat ng meron kang slave na meron ka, yung kasalanan na meron ka, especially lust and adultery. You need to bring to God. Be honest. Alam ng Panginoon na magkakasala ka. Alam niya ang ginagawa mo. Ang kailangan niya is honesty. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. The next, repent and turn away. Genuine repentance means changing direction, turn back on sin, and face toward Jesus. Yun po yung totoong repentance. Hindi yung nag-repent ka ng Sunday, babalik ka na naman sa kasalanan mo. Ang sabi niya, di ba? Changing direction. Kung yung direction mo ganito, sa kasalanan, lipat ka. Doon tayo sa Panginoon. Turn back your sin and face toward Jesus. The next, renew your mind. In Romans 12:2, let God's word transform your thinking patterns and reshape your desire. Paano ba nire-renew yung mind natin? Kailangan talaga natin ng Word of God. Hindi mo ma-renew yung
isip mo kung pang sarili mo lang yung gagawin mo. Kung pang sariling kakayanan mo lang gagamitin mo. We need to ask God. We need to ask guidance sa ating Panginoon. And the last, surrender fully to Christ. Complete surrender to Jesus, Lord, as Lord brings complete freedom from sin dominion. Surrender natin sa ating Panginoon. Lahat ng meron tayo. Remember, next, you either slave to sin or slave to Christ. There is neutral, mga kapatid. Hindi pwedeng nandito ka sa gitna dahil ayaw mong makawala sa dalawa. Mamili ka, you be slave of sin or slave to Christ. In our conclusion, mga kapatid, I will leave you this one. Don't allow this lust be your loss in the last. Hindi mo alam yung buhay mo after tomorrow. Or mamaya, hindi mo alam anong mangyayari. Si Charles Kirk, hindi niya alam na mamamatay na siya that day. Pero, yung stand niya, yung ginagawa niya, is to glorify God. Hindi mo sabihin natin na saka na ako mag-repent. Sa Sunday na ako magre-repent. Paano kung hindi ka mabot ng Sunday? Sa Bible study na ako magre-repent. Paano kung hindi ka mabot ng Bible study? Saan ka ngayon? Napaka-importante po to surrender to Christ. Choose your master. Sabi sa Matthew 7:21 to 23, not everyone says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Baka sinasabi natin, yes, I'm a Christian. I serve the church. Nagpipreach ako rito. Pero yung ginagawa mo pala, after this, hindi ba? Ang sabi ng Panginoon, depart from me, I didn't know you. Hindi kita kilala. Diba nakakatakot yun? Iniisip natin, save tayo, pero hindi pala. Because yung thinking natin, kasi ang Panginoon namin is full of grace. Break free from slavery, religious rules. Slavery to distraction, sin. Become a slave to Christ, the only master who brings true freedom. Amen po. So in John 8:36, so if a son set free, you will free indeed. Amen po. To God be the glory po. Amen po. Inayahan ko lahat ng tumayo. Let's pray. Father God, we thank you, Panginoon, sa natapos na gawain na iyo binigay sa akin, Father God, Lord. Nawa, Father God, Lord, ikaw na pangarangalan, Panginoon. Sa bawat salita na aking binitawan, Panginoon, lahat. Nawa, Panginoon, ang lahat ng nakapakinig, Panginoon, ay maging gabay ito, maging wake-up call sa kanila, Father God, sa amin lahat. Na hindi namin kaya to fight battle alone sa kasalanan na meron kami. Hindi namin kaya yung mga kasalanan na ito, kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin mag-reflect sa iyo, Father God, Lord. Maging sandalan ka namin sa lahat. Nawa, Father God, this morning, Panginoon, naintindihan ng lahat that we need God. We need repentance. We want freedom from slavery na meron kami. We need to turn back kung anong mga kasalanan namin towards you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. This morning, Panginoon, ikaw yung itinataas namin. Ikaw ang aming nilawalhati, Father God. We give you back all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.